Pagliliwaliw lang sana ang pakay ni Kishon sa bahay aliwan matapos nitong ma-broken hearted ng palihim. Matagal nang may karelasyon ng babaeng tinatangi niya at alam naman niya yun dahil matalik niya pang kaibigan ang naging asawa nito. Kasalanan ba niya kung umasa siya sa wala? Umattend pa nga siya sa kasal ng dalawa dahil umaasa siya na baka may mangyaring himala, pero ang ending, heto siya at dinala ng masakit niyang pinagdaraanan sa bar. Tss, sige, mag-honeymoon lang kayo. Kayang-kaya niyo yan. Ngiwing ani Kishon, sabay tungga ng isang bote ng hard drink na kanyang in-order. Balak niya nang umuwi sa Bataan para doon isagawa ang pagkalimot niya. Nandun din naman kasi ang buong angka niya. Ipapaubayan na lang siguro niya yung business sa head ng company niya. Yung babae kasi na gusto niya ay ang sekretary niya, pero kinasal na ito kaya hindi niya kakayanin kung patuloy pang magsasalubong ang kanilang landas. Balak ni Kishon na ubusin na lang ang huling alak na nasa mesa niya. Matapos, uuwi na siya sa kanyang unit. Ganun nga ang ginawa niya. Mahaba-habang hallway pang dadaanan niya nang biglang bumukas ang isang kwarto at lumabas ang isang kamay ng babae. Tsaka siya nito hinatak papasok ng kwarto. Nakaramdam si Kishon ng pagkahilo dahil sa bilis ng pagkakahatak ng babae. Nakita niya na lang na nakahiga na siya sa kama. Hindi natin kilala ang isa't isa, hindi ba? So bigyan mo ko ng anak para sa mamanahin ko. Nang gagalaiting saad ng babae na hindi naman maintindihan ni Kishon. Napapikit siya ng mariin matapos niyang maramdaman ang magkahalong init at kirot. Parang tinatasahan ng kanya na pilit isinusuksok sa matigas na bato. Alam niyang senyales iyon ng pagiging berhen ng babaeng humatak sa kanya. Ngunit gayon pa man, hindi na nagawang makapagsalita ni Kishon dahil sa sensasyong dulot ng babae. Napakasarap nun para kay Kishon, para siyang binabalo ng damdaming yun. Hanggang sa kumawala ang bawat halinghing nila sa bawat isa. Berhen ng babae na yun, ngunit alam na alam kung paano kunin ang kiliti ni Kishon. Ito na ang gumawa ng lahat dahil masyadong kinakain ng binata ng alak at antok. Gusto niyang itanong kung ganito din kayang pakiramdam kung iyong babae na gusto niya ang kasama niya ngayon. Hindi, baka nga mas masarap pa. Saad ni Kishon sa sarili niya habang hihinga-hinga at nakahiga sa kama. Thank you for tonight. Hayaan mo, wala kang paninindigan sa akin. Kung gusto mo nga, ako pang magbabayad sa'yo. Mayabang na saad ng babae habang isa-isang nilalandas ang kilay, ilong, pati na ang mapulang labi ni Kishon. Medyo blur pa nga ang mata ni Kishon pero tattoo sa tagiliran ng babae ang malinaw niyang nakita. Rosas iyon at may malaking letra sa ilalim, ngunit hindi iyon nabasa ni Kishon dahil talagang papikit na ang mata niya. Basta mainit na pagdampi na lang sa kanyang labi ang huli niyang natandaan. Oh, bakit naman simangot na simangot ka dyan? Isang umaga ng dalawin ni RJ si Kishon sa bagong patayo nitong building. Exclusive hotel yun at madalas na pagtambayan ng mga mayayaman dahil nga may casino. Si RJ ay isa sa matalik niyang kaibigan at higit na maedad sa kanya. Bukod pa doon, pinsang buo niya rin ito. Sadyang kaibigan lang talaga sila kung magturingan. Hindi ba madalas kang pumunta sa Cagayan? Ani Kishon habang nilalaro ang ballpen sa kanyang kamay. Kishon, magtatatlo na ang anak ni Tiago. Huwag mong sabihin na hindi ka pa rin nakaka-move on. 4 na taon na bro. Aba, galaw-galaw. Pangasar pa ni RJ kay Kishon na ikinairap naman ito kahit batid niyang biro lamang yun. Tss, huwag kang ang talk shit. May iba akong pakay. Hindi to related kay Tiago kahit sa asawa niya, no? Inis na sabi ni Kishon na ikinahalakhak naman ni RJ. Palibhasa nga, alam nitong patay na patay noon si Kishon sa asawa ni Tiago. Kaya nga feel na feel nito ang pagiging sad boy. O sige na, ano ba kasi ang hindi mo related na yan? Natatawang ani RJ. May babae ka bang kakilala na may tattoo na rosas dito? Itinuro ni Kishon ng tagiliran niya na ikinangiwi naman ni RJ. Medyo may pagkabaliw ka rin, no? Sarkastikong sabi ni RJ. Anong akala mo sa akin? Mambuboso? Tigilan mo ko. Kung babae yung hinahanap mo, hindi ako dapat ang tinatanong mo dyan. Si Tados dapat. Masungit na sabi ni RJ. Isa pa nilang pinsan yun pero laking Italy. Kaya nga hindi na big deal dito kahit ilang berhen pa ang madali dahil normal na lang yun sa Italy. Sige na,
Sinilip lang kita dahil baka nababaliw ka na kakaisip dyan. Balitaan mo ko kung ilang babae yung mabobosuhan mo kakahanap ng rosas na sinasabi mo. Ani RG, tsaka nakapamulsang naglakad. Lalo tuloy na inis si Kishon. Pakiramdam niya, napaka-misteryosa ng babaeng sumamantala sa kanya ng gabing yun. Naputol lamang ang pag-iisip ni Kishon nang tumunog ang kanyang telepono. This is Kishon Orquiza. Speaking. Ani Kishon. Parating po yung Vinceso Clan. Maglalaro po sila sa casino with VIP book. Bakit kailangan pati ako tawagan nyo? Ako bang magiging chips nila dun? Sarkastikong sabi ni Kishon. Sa tauhan binuhos ang inis kay RG at sa babaeng matagal niya nang iniisip. Nais po nila kayo makaharap, sir. Babati daw po sila bilang paggalang. Umikot ang mata ni Kishon tsaka pinatay ang linya. Tumayo na siya at naglakad palabas. Nasa third floor ang opisina niya kaya ilang palapag pa ang aakyatin niya para mapunta sa casino. Sumakay siya sa elevator at paghinto ng elevator sa ika-4 na palapag, pumasok ang 2 gwardyang nakaitim. Nauna itong pumasok para igiya ang maputing batang lalaki na may abuhing mata. Sa tansya ni Kishon, 4 na taon na ang batang yun. Master Caleb, ayos lang po ba kayo? Anang gwardyang isa, pinanood lamang ni Kishon ng bata. Am I look not fine? Sarkastikong sabi ng bata na ikinangiwi ni Kishon. Para bang mas ma-attitude pa ito kaysa sa kanya. Umiling na lang si Kishon pero natigilan siya nang magsalubong ang mata nila ng bata. Tatanungin niya pa nga sana ito kung anong itinitingin-tingin ito sa kanya pero mabilis siya nitong inirapan kaya lalong nainis si Kishon. Mabuti na nga lang bumukas na ang elevator. Lalabas na sana si Kishon pero hindi siya nakasingit dahil nauna nang lumabas iyong mga gwardya. Tss, hanggang dito ba naman mauunahan pa din ako? May gigil na nasabi niya sa sarili. Inintay niya muna na makalayo ang mga tao na yun bago siya lumabas ng elevator. Paglabas nga, dumiretso kaagad si Kishon sa casino. Naroon ang tumawag sa kanya kanina at matyagang nag-antay sa kanyang pagdating. Kanina pa po sila, sir. Anang babae nang sumabay kay Kishon sa paglalakad. Tss, ano naman? Di umalis na lang sila. Nakadagdag pa sa inis ni Kishon, iyong bata. Kayo po kasi ang sinadya nila, sir. Nais din nila kayo makalaro. Saad pa ng babae minsan. Huminto sa paghakbang si Kishon. Malaki ba ang dala nilang pera? Kaya ganyan sila kapangahas na yayain ako? Walang akmang halaga ang pakikipag-usap sa akin. Kaya wag nila akong kalantariin. Masungit na sabi ni Kishon. Hindi naman sumagot iyong babae. Pagkarating sa kwarto ay nakalaan talaga para kay Kishon ang upuan na naroon. Mr. Orquiza, anang matanda tsaka inalok ang kamay kay Kishon. Tinitigan ni Kishon ang matanda. Mula sa likod nun ay sumilip ang isang bata. Yung bata na nakita ni Kishon sa elevator. Salubong ang kilay ni Kishon nang makipagkamay sa matanda, ngunit ang mata niya hindi naaalis sa bata. Nice to meet you, ani Kishon. Napansin kaagad ng matanda ang pagtitig ni Kishon sa bata, kaya naman napangiti ito. Nakyukyutan ka ba sa apo ko? Tumatawang saad ng matanda. Ngumuwi si Kishon dahil cute naman talaga ang bata na yun, pero hindi iyon ang dahilan. Kanina kasi napakabosi nito sa elevator. Pero ngayon, para itong pusa na natatakot sa isang leon. Come on, grandson. Meet Mr. Orquiza. Anang matanda, tsaka hinila ng marahan ng bata. Naupo si Kishon sa sarili niya mga paa. Hey little kiddo. Maangas na sabi ni Kishon. Hinawakan niya ang ulo na ng bata at naging mitya iyon ng pagkatigil ni Kishon. Para bang pamilyar ang mukha nito. Nice meeting you. I am Caleb Vinceso. A pleasure to meet you, sir. Bigla ay nagbago ang mukha ng bata. Para bang naging seryoso ito. Tumawa tuloy ang matanda dahil sa mabilisang pagbabago ng ekspresyon ng bata. Nakakatuwa, hindi ba? Kailangan niya maging masanay dahil siyang magmamana ng kumpanya ng mga Vinceso. Kaya ngayon pa lang, sinasanay ko na siya sa pakikipag-usap sa mga matataas na taong kagaya mo. Paliwanag ng matanda. Hindi na umimik pa si Kishon, sa halip, tumalima na siya at naupo. Let's start. Hindi ko alam kung may kailangan kayo sa akin or kung gusto niya lang ako makaharap sa kasino. Seryosong sabi ni Kishon.
Mr. Orquiza, huwag kang masyadong mainit. Nakangiting sabi ng matanda pero batid niyang wala namang plano si Kishon na makipaglokohan. Itinaas ng matanda ang kamay niya para mag-umpisa ang laro ng kasino. Dinala pansamantala si Caleb sa malaking sofa para hindi ito makaistorbo. Naging tahimik ang paligid at nakafocus ang lahat sa laban ni Kishon at ni Mr. Vinceso. Huwag kang masyadong mainit, Mr. Orquiza. Gusto kong ipasok sa iyo ang kumpanya ko. Napahinto si Kishon sa pagtingin sa barahang hawak. What are you talking about? Mas napasimangot si Kishon. Kilalang pamilya mga Vinceso, lalo na sa larangan ng negosyo. At ang kumpanya na sinasabi nito ay triple ang lakit yaman kumpara sa company niya. Kaya nga takang-taka si Kishon kung bakit nito ipagkakatiwala sa kanya ang ganoong klaseng ari-arian. Naroon ang Unica iha ko. Magiging sekretary mo kaya wala kang dapat na ikabahala. Alam niya ang takbo nun, ngunit hindi pa sapat ang nalalaman niya para ipaubaya ang kumpanya na yun. Paliwanag ng matanda. And what about you? Salubong ang kilay ni Ki. Tumawa ng galak ang matanda. I am going to Italy. Taon nang itatagal ko sa bansang yun, kaya nga sa'yo ko ihahabili ng company dahil hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Napalinga si Kishon kay Caleb na naglalaro din ng mga baraha sa kamay nito. Huwag kang mag-alala, hindi naman kasama sa alagaan mo ang batang yan. Nandyan ang mami niya. Nakangiting saad ni Mr. Vinceso, dahilan para umangat ang isang kilay ni Kishon. How about her dad? Ani Kishon. Nagkibit balikat ang matanda. Hindi ko alam kung sino. Anang matanda, hindi alam ni Kishon kung bakit biglang nagbalik sa alaala niya ang nangyari sa bar 5 taon na ang nakakaraan. Kung pwede nga sana, makilala ko siya dahil magpapasalamat ako. Matalino't nagmana sa kanya ang apo ko. Nagmamalaking anang matanda. May kukwento ko din sa iyo kung bakit may Caleb sa buhay namin. Nakangiting sabi ng matanda. Please, down your card please. Saad ng babae. Matalino ka, pero ako ang panalo, Mr. Orquiza. Anang matanda, tsaka inilapag ang barahan na may mataas na bilang. Hindi na bago ang ekspresyon ni Kishon. Bagot niyang ibinaba ang barahan niya na siyang hari sa lahat. Di ko pa alam kung tatanggapin ko yung offer mo. Madami pa akong gagawin. Ani Kishon, tsaka isinuksok ang kamay niya sa bulsa at naglakad palabas na. Tss, pati ako dadalihin niya. Kung hindi lang ako matalo sa kasino, iisang tao lang yun at hindi ang huklubang matandang yun. Ngiwing sabi ni Kishon. 6:00 na ng gabi nang tawagan ni Kishon si RG para yayaing uminom. Ngising-ngisi nga ito nang lumapit ito sa kanya. Nasa mesa na si Kishon ng datnan niya. Anong ngitian naman yan? Salubong ang kilay na sabi ni Kishon. Never mind. Umiiling na sabi ni RG. Ano nga tin? Huling yaya mo kasi sa akin broken ka pa. Baka naman broken ka na naman. Makahulog ang umisi si RG. Tigilan mo ko maupo ka na nga. Ani Kishon. Do you know Vinceso clan? Napataas ang kilay ni RG. What about them? Gustong ipahandle sa akin ni Mr. Vinceso ang company niya. Take it. Saad kaagad ni RG. Kumunot ang noo ni Kishon. May malaking sakuna nakakaharapin ng mga Vinceso. Mukhang ikaw lang ang makakatulong sa kanila, kaya tanggapin mo. Ako? Bakit ako? Ani Kishon. Bakit hindi ikaw? Sarkastikong dugtong pa ni Kishon. Dahil konektado ka sa kanila. Ngising saad ni RG. Pinagsasasabi mo. Tinapik ni RG ang balikat ni Kishon. Alam mong sa pamilya natin, tagapamagitan lang ako. Di mo pwedeng baguhin ang takbo ng hangin. Hindi mo kayang apulahin ng apoy na puno ng marurupok na kahoy. Sa madaling salita, hindi ako o ikaw ang magdidigta sa lahat. Tumigil ka, hindi ako magsasayang ng oras at panahon sa kanila. Ngusong sabi ni Kishon, tsaka inalis ang kamay ni RG na nasa balikat niya. Nagkibit balikat si RG, tsaka nilagok ang alak na isinalin sa baso. Wala na akong dapat ipaliwanag. Sinabi ko na. Tanggapin mo dahil kung hindi lang oras at panahon ang mawawala sa'yo. Nakangising ani RG na nagpakilabot kay Kishon. Hindi na muling nag-open si Kishon sa pinsan dahil baka lalo lang siyang mapahamak. Sa dami ng responsibilidad niya, hindi biro ang pagtanggap niya sa mga Vinceso. Gayunpaman,
Tumungo ng personal si Kishon sa opisina ng mga ito kinabukasan. Matangkad si Kishon, natural sa pagiging orkisa ang abuhing mata. Samantala, nakasanayan niya na ang gray na buhok, kaya talagang agaw pansin ang kanyang itsura. Napakagwapo niya, para bang version ni Zayn Malik na mas pinamacho. Ang mga empleyadong babae talagang nahuhook sa itsura ng binata, maliban nga lang sa isa. Para lang siya nitong dinaanan na hangin, walang pakialam kung gaano pa siya kagwapo. Sino naman kaya ang bulag na yun? Ani Kishon, napairap siya sa kawalan tsaka naglakad na. Sakto naman na doon din papasok sa elevator iyong babae. Humarap ito at napatingin ng diretso sa mata ni Kishon. Nanlaki ang mata ng babae sa gulat, pero this time siya naman ang hindi namansin sa dalaga. Walang kaalam-alam si Kishon na ito ang yunikaihan ng mga Vinceso na siyang mami din ni Caleb. Nagsalubong ang kilay ni Kishon nang maramdaman niya pa din ang malalim na pagtitig ng babae sa kanya, kaya nang hindi niya matiis, humarap siya dito. Saktong nakasandal na ito sa elevator. Ipinako ni Kishon ang kamay niya sa pagitan ng ulo nito at siya naman ang tumitig dito ng mariin. Anong problema mo? Bakit ka nakatitig? Walang emosyon na sabi ni Kishon. Nakatitig lang ang babae habang may gulat pa din na reaksyon. Maya-maya pa, nagsunod-sunod ang pagsinok nito dahil sa takot. Umirap si Kishon tsaka naglakad palabas na. Tumunog na rin kasi ang elevator, senyales na bukas na ito. Ngumisi pa nga si Kishon nang makuha niya ang kanyang pakay, ang magpapansin sa babaeng umisnab sa kanya kanina. Napahinto sa paglalakad si Kishon nang maalala niyang hindi niya nga pala alam kung nasaan ang opisina ni Mr. Vinceso. Akmang tatalikod na siya nang may humawak sa kamay niya. Napalinga siya at naroon ang batang si Caleb. Are you finding someone? Diretsahang saad ng bata kay Kishon. Naupo si Kishon sa sarili niyang paa. Bakit ang matured mong makipag-usap? Ani Kishon tsaka pinitik ang noo ng bata. Inasahan niya na iiyak ito o di kaya'y magtatantrums tulad ng karaniwang bata, pero hindi nangyari. Sa halip, tinitigan lang siya ng bata. Do it again, utos ng bata. Akmang pipitikin ni Kishon si Caleb nang mabilis niyang bawiin ang kamay niya dahil sa pagsulpot ng matanda. What are you doing, gentleman? Ani Mr. Vinceso. Napasingap si Kishon pero kalmado pa din siyang tumayo. To be honest, I just want to talk you right now. Okay, let's go to my office. Anang matanda. Ngumiti pa ito sa apo bago humawak sa kamay nito at sabay na pumasok kasunod si Kishon. Tamang-tama ang dating mo, parating na rin ang anak ko. Nakangiting saad ni Mr. Vinceso. Nag-cross-leg si Kishon tsaka hinigop ang tea na pinahanda ng matanda. Siyang magiging sekretary mo soon. Umirap si Kishon. How can you be sure na papayag nga ako sa agreement na gusto mo? Masungit na anang binata. Hindi ka naman kasi paparito kung hindi ka papayag, tama ba? Tuso kung umiti ang matanda kaya tumaas ang kilay ni Kishon. Mas tumaas pa ngayon nang dugtungan iyon ni Caleb. Lolo, siya na po ba yung bago kong magiging guard? Inosenteng ani Caleb. May look guard to you? Hindi makapaniwalang sabi ni Kishon tsaka umirap. Eksaktong tumama ang kanyang mata sa nagbukas ng pinto at tulad kanina, yung mukha ng inosenteng babae na naman ang bumungad sa kanya. Daughter! Tawag pansin ni Mr. Vinceso sa babaeng naroon. Nakasimangot ang babae nang lagpasan si Kishon kaya't napalunok siya. Meet my daughter Cassandra. She's Caleb's mom. Lumunok muli si Kishon. I am Kishon Orkisa. Nice meeting you. Ani Kishon, tsaka inalok ang kamay niya kay Cassandra. Naningkit ang mata ni Cassandra. Nice. Tatango-tangong sabi nito na para bang iyong ginawa kanina ni Kishon ang pinapatungkulan. Hindi pa man nagtatagal, may kamay nang naghihiwalay kay Kishon at kay Cassandra. Ngiting-ngiti si Caleb nang magtagumpay sa ginawa niya. Tss, madamot. Bulong ni Kishon tsaka naupo ulit. Sige na, ibaba niyo kung anong gusto niyo. Umirap si Kishon. Anak, this is Kishon. Siya na ang magmamanage ng company natin. Oras na umalis na ako. Siya? Kikibot-kibot ang kilay na saad ni Cassandra. Bakit siya? No, I mean, pwede naman ako, Dad. Hindi ko naman kilala yan. Sino ba yung taong yan?
Sunod-sunod na sabi ni Cassandra, pero iisa lang ang malinaw kay Kishon. Ayaw ni Cassandra sa kanya. Okay. Itinaas ni Kishon ng dalawang kamay niya, senyales na wala siyang balak makipagtalo. Hindi naman ako tututol. Wala akong magagawa. Ani Kishon, akmang tatayo siya nang maalala niya ang sinabi ni RG. Tss, ano ba kasi yung mawawala? Nakakainis ka. Inis na saad ni Kishon sa kanyang sarili. Sige, ganito na lang. Maya-maya ay saad ng matanda. Hindi si Mr. Orquiza ang pagbibigyan ko ng responsibilidad na to. Kung maihaharap mo sa akin ang ama ng apo ko. Paghahamon ng matanda, kaya't napatingin si Cass kay Kishon na ngayon nakataas ang kilay, na para bang itatanggi niya talaga oras na ituro siya ng babaeng kaharap. Napanatag lang si Kishon nang umirap si Cass tsaka nag-cross arms. Okay, deal. Nakangusong sabi ni Cassandra. Ihaharap mo sa akin yung si Mr. Orquiza ang mag-handle. Mataray na sabi ni Cassandra. Anong pinagsasasabi niyo? Saad pa ni Cassandra. Ma'am, nasaan na po ba talagang daddy ko? Kukurap-kurap na sabi ni Caleb. Caleb, I told you, this is not the right time to talk about that. Sita ni Cassandra sa anak. Napakurap naman si Caleb dahil ito ang unang beses na pinagtaasan siya ng boses ng kanyang ina. Napayuko si Caleb. Lahat sila napatingin sa ginawa ni Kishon. Out of nowhere, hinawakan nito ang ulo na ni Caleb. I can be your dad too. Hindi ba't inakala mo kong guard mo? Then let's pretend as your father. Ngising ani Kishon. Para bang nagliwanag bigla ang mukha ni Caleb sa sinabi ni Kishon. Para bang naging cool bigla si Kishon sa paningin ni Caleb. Ano bang sinasabi mo dyan? Natatarantang sita ni Cassandra, tsaka akmang hahawakan si Caleb para ilayo kay Kishon nang magsalita si Mr. Vinceso. Magandang ideya naman ang bagay na yon. Total, hindi pa naman dumarating ang ama ng apo ko. Huwag kang mag-alala, iha. Alam kong hindi ka papasok sa standard nitong si Mr. Orquiza. Birong saad ng matanda, tsaka ito tumawa ng malakas. Dad, sita ni Cassandra kahit pa napapaisip kung may ideya ba ang kanyang ama kung sino ba talaga ang ama ng anak niya. Mom, I'm agree with that. Mr. Orquiza is my temporary dad from now on. Please let me do it. Nakalabing saad ng bata na ikinadurog ng puso ni Cassandra, pero sa halip na sumagot, nag-walk out ito dahil ayaw niyang magmukhang kontrabida sa buhay ng anak niya. Mataas talaga ang pride ng batang yun kaya pagpasensyahan mo na. Nakangiting saad ni Mr. Vinceso kaya tumangulang si Kishon. Susundan ko yung sekretary ko. Gusto kong magsimula kami ng walang problema. Ani Kishon tsaka nagtatakbo palabas. Paliko na si Cassandra nang abutan niya kaya mabilis niyang hinila ang pulsuhan nito para pigilan ang paghakbang. Ano ba? Let me go! Naiinis na sabi ni Cassandra. Bakit ba nagagalit ka? Gusto ko lang naman na maayos ang simula natin. Kalmadong paliwanag ni Kishon. Simula? Tss, hindi na magiging maayos. Singhal ni Cassandra. Hindi mo ba natatandaan yung ginawa mo sa akin kanina? Kumibot ang kilay ni Kishon tsaka ngumisi. Okay, sorry. Natigilan siya kaagad. Napapaisip siya kung bakit. Bakit siya nagsasorry sa estranghera na kaharap? Ano, hindi mo naman kasi ako pinansin kanina. Kaya ako ginawa yun. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Kishon. Bakit? Sino ka ba para pansinin ko? Singhal ni Cassandra. Tss, ang init ng ulo mo. Tandaan mo, kahit anak ka pa ni Mr. Vinceso, hindi kita bibigyan ng special treatment. Kaya ayusin mo yung pagkausap sa akin kung ayaw mong ibalik ko yan sa'yo. Pananakot ni Kishon sa babae. Balikan mo yung anak mo dahil nagtatampo yun sa inasal mo. Dugtong pa ni Kishon, tsaka siya umirap at naglakad palabas. Napakurap si Cass kasabay ng paghawak niya sa dibdib niya. Dahil ito ang ama ng anak niya. Lalaki na inakala niyang lasinggero nun, kaya nga inalok niya ito ng pera. Lalaki na inakala niyang maibabaw niya sa limot. Pero ano to? Bakit kusa siyang kumukonekta sa aming mag-ina? Naging magulo ang isip ni Cass dahil kay Kishon. Gusto niyang gumawa ng paraan para mawala sa landas nilang mag-ina ang lalaki na yun. Pero paano niya yun gagawin kung dugong Orquiza ang nananalaytay sa kanya? Mom,
Why are you flying in Cloud9 po? Ani Caleb nang abutan niya ang mami niya na nakatulala. Nasa bahay na sila. Naggagayak ng gamit ang daddy niya. Ibig sabihin, bukas na din ang simula ng pagsasama nila ni Kishon. May iniisip lang si mami. Peking ngumiti si Cassandra. Ma'am, kasama po ba ako dyan? Ani Caleb, kaya ngumiti si Cassandra. Oo naman anak. Ani Cassandra. Gumayak sila dahil ihahatid ni Cassandra ang daddy niya sa airport nang makasabay na naman nila si Kishon. Naka-black na leather jacket ito't gwapong-gwapo. Hey little brat, bati ni Kishon kay Caleb. Ngumisi ang bata. Tila naging iba ang attitude niya kay Kishon, di tulad nung una na moody at bossy. Anong ginagawa niyo dito? Ihahatid po namin si Grandpa sa airport. Bibong sabi ni Caleb. Umiwas ng tingin si Cassandra. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayo. Ani Kishon, tsaka tumalima sa dalawa para harapin ang pinsan na si RG. Siguraduhin mo na wala kang kinalaman sa mga nangyayari dito Yayariin kita. Sita ni Kishon kay RG na napatawa. Hi there. Kumaway siya sa mag-ina. Kakilala mo? Inosenteng ani Kishon patungkol sa mag-ina. Sinamaan ng tingin ni Cassandra si RG at sa kilos niya yun, alam ni Kishon na talagang magkakilala ito. Paano kayo nagkakilala ng dragon na yun ha? Sita ni Kishon habang naglalakad na sila papasok. Wala, baka may kwento niya din naman yun, kaya wag na akong tanungin mo. Ani RG, ikaw na pusa ka, ayusin mo Ani Kishon, laman kasi palagi ng dyaryo sa Italy si RG at palaging sa barilan ito sangkot, kaya iniisip ni Kishon na may sapusa ang kanyang pinsan. Manahimik ka, huwag ka nang umiyak, tinatawag na yata ako. Ani RG, kailan ang balik mo? Isama mo na si Daniela pag uwi mo Tss, may sariling utak yun, baka tumandang dalaga na lang, parang ikaw. Malakas na tumawa si RG. Oo nga pala. Malabo na yon. Baka nga magulat na lang ako. Nag-aaral na sa Harvard ang anak mo. Tawang biro na naman ito na ikinasimangot ni Kishon. Hindi na rin siya kumontra pa dahil alam niya naman na walang katotohanan yun. Sa CR dumiretso si Kishon. Nasa cubicle na siya nang makadinig siya ng pag-uusap mula sa labas. Mami, nakita niyo po ba si Mr. Orquiza kanina? Ang gwapo niya po no? Alam ni Kishon na si Caleb yun, kaya hindi niya naiwasan na hindi ngumiti. Parang may kilig pa nga siyang nararamdaman, pero siguro nga dahil iyon sa pag-ihi niya. Ang cool po ni Mr. Orquiza, ma'am. Sana ganun din po ang daddy ko. Tss, mas maangas ako sa tatay mo, no? Bulong ni Kishon sa kanyang sarili. Kahit tapos na siyang mag-CR, hindi pa siya lumabas at nais pang pakinggan ang pag-uusap ng mag-ina ng matahimik ang mga ito. Mami, may nasabi po ba kung hindi niyo gusto? Sorry po. Nakalabing ani Caleb. Hinaplos ni Cassandra ang ulunan ng anak niya. Ayos lang, pasensya ka na. Hindi ko pa pwedeng ipakilala ang daddy mo sa'yo. Hindi ko din kasi alam kung gugustuhin kanyang makilala. Tipid nang umiti si Cassandra pero labis iyong nagpadurog sa puso ng bata. Hindi niya po gugustuhin? Pag-uulit ng bata, basag ang tinig nito't halata na nanginginig ang labi. Bakit niya po hindi gugustuhin, mami? Hindi niya po ba ako mahal? Hindi niya po ba ako gustong mabuhay? Sunod-sunod na hikbi ang bumalot sa CR. Anak, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Paglilinaw ni Cassandra, lumuhod ito para pakalmahin si Caleb. Kung ganun ano po, bakit hindi? Bakit po wala siya? Hindi na natapos ni Caleb ang pag-iyak niya nang may pumitik sa noo niya mula sa itaas. Napatingala siya at nakita niya si Kishon na nakatayo sa likod ng mami niya habang nakangiti. Hindi siguro dahil sa hindi ka mahal, dahil hindi pa handang maging daddy ang tao na yun sa'yo. Malambing na paliwanag ni Kishon. Inosenteng tumingin si Caleb sa abuhing mata ni Kishon. Para bang may mahika ito na nakapagpakalma kay Caleb. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Pwede mo ko maging daddy anytime, kaya wag mo na siyang hanapin, okay? Ani Kishon, tsaka pinisilang pisngi ni Caleb. Iginiya pa ni Kishon patayo si Cassandra. I'm sorry last time. I gotta go. Kita na lang tayo bukas. Ha? Napapatangang sabi ni Cassandra. Ano? Ba't tayo magkikita? Parang lutang na sabi ni Cassandra. Ma'am,
hinila ni Caleb ang kamay ni Cassandra. Sa office po ma'am, di ba? Ngiwing ni Caleb kaya napatawa si Kishon tsaka sila iniwan dun. Naumagahan, pahirapan pa si Cassandra na ihatid sa eskwela si Caleb dahil ayaw nitong pumasok at gusto na lamang sumiksik kay Kishon, bagay na hindi naman maaari dahil madami silang trabaho. Isa pa, natatakot si Cassandra na mapalapit ng husto si Caleb kay Kishon. Hi, good morning. Matamis na ngiti ang binungad ni Kishon pagpasok ni Cassandra. Medyo nailang pa siya. Coffee. Inalok sa kanya ni Kishon ng isang macchiato na kape na mula pa sa Starbucks. Salamat. Nakagat pa ni Cassandra ang labi niya nang minsang magdikit ang kamay nila pag abot ng kape. Wala bang schedule ng meeting today? Hindi muna. Baka iikot muna kita sa building. Ayos lang ba yun? Ngumiti si Kishon. Palaging magiging maayos lalo't nandyan ka. Tatawa-tawang ani Kishon. Hindi kasi maayos kung mag-isa lang ako, hindi ba? Dugtong pa nito. Kikiligin na sana si Cassandra nang makita niyang tumatawag sa cellphone ni Kishon. Daniela ang pangalang naroon kaya sumimangot ito at bumalik na sa kanyang table. Namimiss din naman pero syempre may mga bagay na kailangang unahin. Tumatawang ani Kishon sa linya. Napaikot na lamang ang mata ni Cass sa mga nadidinig. Ilang sandali pa hanggang sa matahimik si Kishon. Anong itinitingin-tingin mo? Salubong ang kilay ni Cass nang makita niyang nakatitig sa kanya si Kishon. Kala ko mag-iikot tayo. Inosenteng ani Kishon. Napatingin siya sa labi ni Cassandra na ngayon ay nakatulis. Bakit ganyan naman ang itsura mo? Ngawing aniya, hindi kumibo si Cassandra. Isa-isa niyang pinagpatong-patong ang papel na nireview niya tsaka akmang tatayo nang mapakurap siya dahil naroon si Kishon sa harap niya, sa harap ng mesa niya at sinusuri ang mukha ni Cass. Ano bang ginagawa mo? Ngiwing ani Cassandra. Madali lang kitang mahuli sa tuwing nagagalit ka o nagtatampo. Namumula ang ilong mo. So tell me, ano naman ang kinagaganyan mo? Nakataas ang kilay na sabi ni Kishon. Wala no? Anong pinagsasasabi mo dyan? Irap ni Cassandra kaya't lalong inilapit ni Kishon ang mukha niya dito. Dahil sa kausap ko? Pabulong na sabi ni Kishon. Ano bang? Pinsan ko yun. Kahit wala kang karapatang magselos, ipapaliwanag ko sa'yo kaysa naman maapektuhan ng trabaho natin. Kaya wag ka na magalit. Wala akong kaharutan, wife. Ngising saad ni Kishon habang nakangisi. Naiwan si Cassandra na parang kamatis na malapit nang sumabog na mga sandaling yun. Sino ka ba para pagsilosan? Tara na nga. Tanggi kunwari ni Cassandra tsaka naunang maglakad. Bubulong-bulong pa nga ito pero siya lang ang nakakarinig. Hayan na naman ang nakakaakit ng ngisi ni Kishon. Alam niyang apektado si Cassandra sa pag-ali-aligid niya dahil sa mga kabado nitong kilos. Dinaanan nila ang lahat ng departamento. Bulong-bulungan si Kishon lalo na ng mga kababaihan doon pero iisang tao lang ang nakaagaw ng pansin ni Kishon. Iyon ang lalaking head manager ng company. Nakatutok ang atensyon nito kay Cassandra na busy sa pagsasalita. May kung ano kay Kishon na gustong alamin kung sino nga ba ang taong yun. I am Richard Scott, head manager. A pleasure to meet you, Mr. Urquiza. Saad ng lalaki tsaka inabot ang kamay ni Kishon. Kalmadong tinanggap ni Kishon ang kamay na yun. Di pa kita kilala maliban sa pangalan mo. Hangad ko ang mas malawak na achievements ng company na to. Ani Kishon, nang hindi niya na matiis, tinanong niya kaagad kay Cass kung sino iyon, ustong paglabas nila. Mula din sa kilalang pamilya. Matalino kaya lang ayaw siya ni Daddy. Maniligaw mo? Wala sa wisyo na tanong ni Kishon. Tinignan lang siya ni Cass tsaka ito tumango. Tss, kaya naman pala ayaw ng daddy mo eh. Niwing ani Kishon. Lakas makatampo, siya nga tong may manliligaw. Niwing bulong ni Kishon sa kanyang sarili. Mag-aalas 4 na nang matapos sila sa paglalakad. Pagod si Kishon pero wala namang siyang magawa dahil tinanggap naman niya ang trabaho na iyon. Kahit man ang hilab nga, hindi niya na nagawa. Nasa swivel chair na siya noon nang pumasok si Cass dala ang mainit na kape. Gusto mo bang mag-lunch? Alok ng babae pero umiling lang si Kishon. Sana ako lang ang pinagtimpla mo. Seryosong anito pero batid naman ni Cass na may ibang ibig sabihin ng lalaki. Oo, ikaw lang. Sagot naman ni Cass. Nabanggit ba ng daddy mo kung bakit niya kailangang umalis?
Sabi niya may kailangan siyang bayarang utang. Itinuloy pa din ni Kisho ng paghigop niya ng kape. Pero hindi naman yung tungkol sa pera. Napalinga siya kay Cassandra. Ang paalam kasi ni RG ay may sisingilin ito. Sabay pa silang umalis ng airport kaya talagang palaisipan kay Kisho ng bagay na iyon. Nga pala, saan kayo nagkakilala ni RG? Paglingon ni Kishon ay bakas ang pamumutla sa mukha ni Cassandra. Magkaibigan kami. Oo tama, magkaibigan nga kami. Tss, maniniwala ba ako? Ngiwing ani Kishon. So sino nga ang daddy ni Caleb? Bakit ba ang dami mong tanong? Tinimplahat ka na nga't lahat ng kape. Padabog na naglakad si Cassandra. Tignan mo to, hindi mo malaman kung kailan bilog ang buwan. Napakasumpungin. Maya-maya pa'y bumukas muli ang pinto pero si Caleb na ang pumasok. Hello po, how was your day? Bibong ani Caleb. Heto, pagod na ewan. Nakangiting ani Kishon. Come here. Kinarga ni Kishon ng bata at inupo sa kanyang hita. Kung pagod ka po, bakit ka pa rin nakangiti? Inosenteng ani Caleb. Dahil sa'yo. Simpleng ani Kishon. Alam niyang yun naman talaga ang moto ng mga magulang. Nawawala ang pagod sa tuwing nakikita ang ngiti ng mga anak. Bagaman hindi siya ang tunay na ama ng bata, literal niyang nararamdaman yun. Hindi ko po alam kung anong daddy ang meron ako, pero gusto ko po yung version nyo. Mula po nang nakilala ko kayo, gusto ko na po yung ganyan sa inyo. Kalmado at napaka-unbothered. Sana nga po, kayo na lang ang daddy ko. Bigla ay lumungkot si Caleb at lahat ng iyon nasaksihan ni Cassandra. Parang pinipiga ang puso niya ng mga sandaling yun. Gusto niyang maiyak, gusto niyang buksan ang pinto at sabihing mag-ama sila. Pero natatakot si Cassandra na baka hindi ito matanggap ni Kishon. Na baka malakas lang ang loob nito na umako ng responsibilidad dahil wala naman talaga siya sa katotohanan. Akmang bubuksan niya na ang pinto nang may humablot sa kamay niya palayo sa opisina. Richard? Ani Cassandra, tsaka siya hinila nito hanggang sa conference room. Ano ba? Nasasaktan ako. Ani Cassandra nang pabato siyang bitiwan ni Richard. Halatang problemado ito habang salo ang kanyang noo. Maya-maya ay namiwang siya. Ano yon? Bakit may urkisa dito? Hindi makapaniwalang aniya. Bakit? Ano naman? Si Kishon lang naman yun. Depensa ni Cassandra. Kishon lang? Nag-iisip ka ba? Hindi ba ang usapan natin ako ang papalit sa daddy mo? Ako ang mamamahala. Paano natin magagawa yun kung may orkisa dito? Teka nga, hindi ba't isinangguni ko lang naman sa'yo kung anong magandang ideya para masalin sa pangalan ko yung company na to? Bakit ngayon apektado ka? Tandaan mo, manliligaw lang kita at hindi ka pa kabilang sa pamilya ko, kaya wala kang karapatan na ganyanin ako. Akmang aalis na si Cass nang hawakan ni Richard ang kamay niya. Sorry na, nag-alala lang naman ako sa inyong mag-ina eh. Malambing na sabi ni Richard pero tinapunan lamang siya ng masamang tingin ni Cassandra. Nag-aalala? O baka nagnanais ka din ng kayamanan namin? Kung nag-aalala ka, hindi ganun ang higpit ng pagkakahawak mo sa akin. Sumbat ni Cassandra. Come on, hindi naman kasi ganun yun Cassandra. Nadala lang ako ng galit. I'm sorry. Don't tell me na crush mo na yung Kisho na yun. Mabilis na binawi ni Cass ang kamay niya. Pwede ba? Huwag mo ngang dalhin kung saan-saan yung usapan natin. Gusto mo bang ora mismo patigilin kita sa panliligaw mo? Total noon pa naman tinatanggihan na kita. Cass, huwag mo kong takutin ng ganyan. Tulad nga ng sinabi ng Kisho na yon. Pangalan pa lang ang alam niyo sa akin, kaya huwag mo kong biruin. Nakangising ni Richard. Bagaman pabiro, ay batid ni Cass na may pagbabanta iyon. Noon pa man, nais niya nang ipasibak si Richard sa daddy niya. Total may anak naman na siya, kaya hindi niya nakakailanganin pa ng tulong ng binata. Pero mukhang napasubo siya dahil mas lumala pa ang kanilang ugnayan. Ipinagkalat kasi nito na nanliligaw ito sa kanya at wala siyang magagawa dahil hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ni Richard. Basta ang alam lang niya, laman ng mga bilibid at illegal na transaksyon ang pamilya nito at labis niya yung pinangangambahan, lalo na ang seguridad ng musmus na si Caleb. Aalis na ako, wika ni Cass. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang mag-ama. Oo, tunay na mag-ama, si Kishon at Caleb. Hindi alam ni Cassandra kung siya lang ba ang nakakapansin nito, pero malaki ang pagkakahawig nito kay Kishon, muka, porma at ugali. Kanina ka pa hinahanap ng anak mo.
ani Kishon habang nakatitig lamang kay Cassandra. Napalingon pa siya sa likod nito nang lumabas din si Richard mula dun. Iisa ang paraan kung paano kumunot ang noo ng mag-ama. Akmang itatanong ni Kishon kung bakit kasama ni Cass ang taong yun pero naunahan siya ni Caleb. "Ma'am, why are you with that guy?" "Hello baby," bati ni Richard pero kaagad siyang pinutol ng bata. "I'm not your baby, so don't call me baby, will you?" Nakataas ang kilay na sabi ni Caleb pero ang kamay nito ay humigpit sa pagkakahawak kay Kishon na parang doon siya kumukuha ng lakas ng loob. "I ask you once, ma'am," baling niya sa ina. "Why are you with that guy?" For business matters," ngiting ani Cass. "Business matters? Pero si Daddy is here naman po. Bakit siya ang kailangan tanungin niyo?" "Daddy?" Kikibot-kibot na sabi ni Richard. Ngumiti si Kishon. Hindi. Huwag mong isipin ako yung daddy niya. Kasi hindi ka makakalapit sa kanila kung ako nga yung tunay na ama ni Caleb. Ngiting ani Kishon pero ando ng angas. Sinabi ko na lang yun na itawag niya sa akin temporary habang wala ang totoong daddy niya. Ngiting saad pa ni Kishon. Kung business pala to since ako ang may hawak ng company, karapatan kong malaman yun. Sige na, bumalik na kayo sa office. Ako na ang bahalang tumapos ng usapan niyo. Ani Kishon nang bumaling kay Cass. "Hindi, Kishon. Go." Biglang naging seryoso ang tinig nito. Napakurap na lang na kinuha ni Cass ang kamay ni Caleb. Nakasuksok ang kamay ni Kishon nang maglakad papasok sa conference. "Tara, kung may concern ka, dapat yung in charge ang kinakausap mo, hindi ba?" Tahimik na naupo si Kishon. "Wala akong alam sa kung anong gusto mo, pero kung babasahin ko yung mukha mo, tungkol sa kumpanyang binuksan mo kay Cassandra, tama ba?" Tumikim si Richard. Binasa niya ang natutuyo niyang labi dahil sa kaba. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, ngunit kilalang pamilya din ng mga Orkisa, lalo na sa Bataan. "Ano yun? Malay mo baka matulungan kita." Ngiting saad pa ni Kishon. Tumikim si Richard. Lakas loob niyang sinalubong ng tingin si Kishon. "Wala kaming pinag-usapan. Tungkol lang sa panliligaw ko." Nahihiyang ani Richard na ikinatigil sandali ni Kishon bago bumalot na naman ng malakas nitong tawa. "Kinailangan niyo pa talaga ng conference room para dun?" Tawang aniya. "Napaka-sweet mo. Kung hindi lang sana ang makunat na babae na yun ang nililigawan mo, bibilib na ako sa'yo." Umiiling na saad ni Kishon. "Tanggap mo ba si Caleb? Kasi kaya ko siyang sulutin sa'yo. Lalo't boto sa akin ang anak niya." Ngising-ngising sabi ni Kishon. "Kilala mo ba ang daddy ni Caleb? Gusto ko kasing tulungan ng bata na yun." "Di mo na kailangang gawin yun. Magpapakaama ko kay Caleb." Hay, tumayo si Kishon. "Magpapakaama ka? Kahit pagsasalita pinapatigil ka ng spoiled na bata na yun. Baka pagdating ng araw, ikaw papaluin nun." Tatawa-tawang sabi ni Kishon. "O siya, mauna na ako. Madami pa din akong kailangan gawin eh. Good luck na lang sa panliligaw mo." Pinikitan ni Kishon si Richard tsaka naglakad palabas habang sisipol-sipol. "Anong pinag-usapan niyo?" Kabadong ani Cass nang pumasok si Kishon sa opisina. "Wala naman. Nag-open lang siya kung paano kaliligawan." Kibit balikat na saad ni Kishon. "Sabi ko pa magpaalam muna sa anak natin bago siya manligaw sa'yo." Makahulog ang umiti si Kishon. Pagtingin niya kay Cass, pulang-pula na ang mukha nito kaya napatawa siya ng matunog. "Oh, tapos na ang working hours ko. Di ko alam kung makakapasok ako bukas kaya wag mo na akong hintayin." "At sino naman ang nagsabing mag-aantay ako?" Nakataas ang kilay na ani Cass. "Si Caleb ang kausap ko pero ayos lang din naman kung kasama ka. Goodbye son," ani Kishon tsaka naunang naglakad. Sa katunayan, may importanteng lalakarin si Kishon. Yun ay ang pagpapaimbestiga kung sino nga ba talaga ang ama ni Caleb. Oras na malaman niyang matinong lalaki naman ito, ipagkakatiwala niya dito si Caleb, pero oras na maling lalaki yung ama nito, kukup-kupin niya ang mag-ina. Hindi niya alam kung bakit. Isang babaeng mahinhin, mabait at tahimik ang ideal niya, pero lahat ng yun ay nabura mula nang makilala niya ang masungit na si Cassandra, ang babaeng hindi niya akalain na magpapabago sa lahat ng pananaw niya sa buhay. Tulad nga ng sinabi ni Kishon, hindi ito nagparamdam sa mag-ina. Kahit papaulit-ulit na kinukulit ni Caleb ang ina na nais nitong makita si Kishon, hindi niya yun mapagbigyan dahil nga labas iyon sa trabaho ni Kishon. "So ilang days pa po ang papalipasin natin para makita ko si Daddy?"
Nakasimangot na sabi ni Caleb. Salo nito ang kanyang muka habang nasa mesa. Nasa bahay sila at kakauwi lang mula sa office. Anak, intindihin mo si Mami please. Hindi naman natin pwedeng kulitin si Kishon. May buhay din yung tao. Hindi umimik si Caleb. Sa halip, nagbuntong hininga ito. I'm sorry ma'am. Nakalabing saad ng bata. Nalungkot din si Cassandra na mayroong pagsisisi. Pagsisisi na sana, inalam niya ang buhay ni Kishon, gayong pagtatagpuin din pala ang kanilang landas. Pagsisisi na naghangad siya ng anak alang-alang sa kayamanan ng daddy niya. Akala niya kasi noon mag-aasawa pa ito at doon ipapamana ang lahat kaya nagawa ni Cass ang kapangahasan na yun. Natapos ang pagmumuni-muni ni Cassandra nang magring ang phone niya. Si Richard ang tumatawag. Yes, hello? Aniya, nang sagutin ng linya. Let's have a dinner with my fam. They wants to meet you. Halata na nakangiti si Richard sa linya. Panatag ito dahil nga 3 araw nang hindi nagpapakita si Kishon sa company. Dinner for what? Come on Richard, pagod ako. Tanggi ni Cassandra. Nakatanaw lang si Caleb sa ina. Come on Cass, alam kong ayaw mo mapasama tayong lahat hindi ba? Kaya wag mo susubukan akong tanggihan. Napabuntong hininga si Cass. Ayan na naman ang pang-blackmail ng lalaki. Sexy dress ang gusto kong isuot mo. Anak mo ang malilintikan oras na hindi mo sinunod ang gusto ko. Tatawa-tawa pang saad ni Richard. Tinitigan lang ni Cassandra si Caleb. Ayaw niyang may mangyari sa anak niya. Para siyang nasa nag-uumpugang bato at hindi niya alam kung sino ang pipigil nun para sa kanya. Aalis ka po? Ani Caleb nang hindi magsalita ang kanyang mami. Tumango naman si Cassandra. May iwan na naman ako sa mga maid. Bagsak ang balikat na anang bata. Napaluha si Cassandra. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga bagay-bagay. Umiiyak siyang iniwan si Caleb. Hindi masyadong nag-ayos si Cassandra. Dress na medyo kitang tagiliran niya ang sinuot niya tulad ng request ni Richard. Kitang-kita ang rosas niyang tattoo doon. Ikinakabit niya na ang mga hikaw niya nang bumukas ang pinto at bumungad ang gwapong mukha ni Kishon. Good evening. Nakangiting ani Kishon pero nakay Caleb ang kanyang mata. Nanigas si Cassandra. Yung damit kasi nito, yun din ang damit na suot ni Kishon nang pangahasan niyang pagsamantalahan ng binata nun. Daddy! Malakas na saad ni Caleb tsaka sinalubong ng yakap si Kishon. Kinarga ni Kishon si Caleb at naglakad hanggang sa mapunta ang mata niya kay Cassandra na ganun ang suot. Bumaba ang paningin ni Kishon sa tagiliran nito. Sa rosas nitong tato. Kumunot ang kilay ni Kishon at talagang pinagmamasdan ng tato nito. Tato na hinding-hindi niya malilimutan. Saan ang punta mo? Ani Kishon nang makababa si Cass. Magkikita kami ni Richard. Nakayukong sagot ni Cassandra. Sa ganyang itsura? Tumama muli ang mata ni Kishon sa balat ni Cassandra na mayroong tato. Kishon, wala na akong oras magpaliwanag. Kung pwede, ikaw munang mag-alaga kay Caleb. Tumingin si Cass sa anak na nakayakap kay Kishon. Anak, babalik din si Mami kaagad, okay? Huling paalam ni Cass, tsaka naglakad palabas na. Caleb, stay here. Ani Kishon, tsaka ibinaba sandali si Caleb sa sofa. Nagmamadali niyang hinabol si Cass. Nasa labas na nga ito ng kanyang abutan. Sandali nga, ani Kishon, tsaka hinablot ang braso ni Cassandra. Ano ba? Really? Iiwanan mo ang anak mo dahil sa lintik na lalaki na yun? May ideya ka ba kung sino ang buwisit na yun? Nanggagalaiting saad ni Kishon. Oo, at kaya ko to ginagawa dahil kilala ko si Richard at hindi ko alam kung paano makakawala sa kanya. Napaluha si Cassandra. Hindi ko to gusto, pero anong magagawa ko? Si Caleb ang magiging kapalit. Saad pang minsan ni Cass na ikinakunot ng noo ni Kishon. May ideya na siya. Hindi naman kasi gaanong kagwapuhan si Richard na yun para pagkaabalahan ni Cassandra. Kung ganun, huling tanong ko na. Sabihin mo muna, hindi mo ba talaga ako kilala? Lakas loob na saad ni Kishon. Tinignan siya ni Cassandra tsaka ito umiling. Hindi kita kilala. Saad ni Cassandra tsaka inalis ang kamay ni Kishon. Aalis na ako. Sa lubong ang kilay ni Kishon na tumalikod, bumalik siya kay Caleb na matyaga pa rin nag-aantay sa kanya. Sorry kung nagantay ka. Pinag-ingat ko lang si mami mo. Alam na kasi ni Kishon kung ano ang pinaggagawa ni Richard dahil kasama ito sa pinaimbestigahan ni Kishon. Huli pa nga lang na dumating ang resulta ng kay Caleb.
Nagyaya ang bata sa kwarto niya para nga daw magkwento at doon nga nalaman ni Kishon ang matagal ng pangungulit ni Richard kay Cassandra. Mabutit hindi kanya sinasaktan. Hindi naman po kasi ako sumasama sa kanya, kaya nga din po ako binigyan ni Grandpa ng guard kasi po dahil sa lalaki na yun, inalis lang po mula nung dumating kayo. Ako? Pag-uulit ni Kishon kaya tumango ang bata. Opo, sabi po ni Lolo, malapit na daw pong dumating ang daddy ko kaya hindi na po kailangan ng guard. Inosenteng saad pa ni Caleb. Naputol lamang ang pagkukentuhan nila nang tumawag ang detective na kanyang binayaran. Sir, naipasa ko na po sa email niyo ang detalye pero sana po wag naman kayong mabigla. Anang lalaki. Kung sino ang likod sa nawawalang ama ni Caleb ay naipasa na sa email ni Kishon kaya't nagmamadali niyang binuksan ang email niya. Kinakabahan pa nga siya nang buksan niya yun. Halos tumigil ang puso niya na mga sandaling yun. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon mula kay Cassandra dahil sinasampal na siya ngayon ng katotohanan. Kaya iisa ang kilos ng batang ito pati na ang ugali ay dahil siya ang tunay nitong ama. Hinaplos ni Kishon ang pisngi ni Caleb. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung bakit. Madaming katanungan na gustong lumabas sa kanyang bibig pero ni isa man wala siyang masambit. Niyakap niya ng mahigpit si Caleb kasabay noon nang bumagsak ang kanyang luha. Sunod-sunod ang naging pagsinghot niya at paulit-ulit na nagsasorry kay Caleb. Kung alam ko lang sana. Hindi kita hayaan na maging ganito anak. Hindi, nasabi ni Kishon habang yakap ng mahigpit ang anak niya. Daddy, bakit ka po umiiyak? Ani Caleb pero paulit-ulit lang na umiling si Kishon. Wala anak, wala. Hindi na natin nahanapin ng daddy mo. Mula ngayon, ako na ang magiging daddy mo. Okay ba yun? Umiiyak na sabi ni Kishon habang hawak ang magkabilang pisngi ni Caleb. Hindi umimik si Caleb, sa halip ay tumango ito. Yumakap ka kay daddy. Yumakap ka ng mahigpit. Susunduin natin si mami mo, okay? Tinawagan ni Kishon ang driver niya para pumunta sa bahay nila Cassandra. Ilang minuto nga lang din ay dumating ito dala ang ninja niya na big bike. Inupo niya si Caleb sa tangki nun at sinuotan ng maliit na helmet. Daddy, dito po tayo sasakay? Humahangang ani Caleb. Oo anak. Sa tuwing tatawaging anak ni Kishon si Caleb, natatouch ang kanyang puso. Ngumiti si Kishon tsaka pinakapit ang anak niya sa handle sa harap ng motor ni Kishon. Maingay na maingay ang pag-angil ng motor ni Kishon bago ito paharurutin. Wala namang ibang pupuntahan si Cass o si Richard kundi sa simpleng resto lang. Base sa investigasyon, mainit ang pamilyang Scott sa mga exclusive hotels dahil nga sa atraso ng pamilya nila. Samot-saring kasong nakapatong, ilan lamang ang gambling at estapa. Panay ang lingon ni Caleb sa ama at naroon ang paghanga. Unti-unting nabubuo ang pangarap niya na maging version ng ama. Huminto sila sa isang restaurant na kakaunti lang ang tao. Inalis ni Kishon ang helmet ni Caleb. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ni Daddy. Ibabalik ko si Mami sa'yo. Ani Kishon. Samantala, hiyang-hiya na si Cassandra sa mga pinagsasasabi ni Richard sa harap ng pamilya nito. Actually, we're planning to marry about a month. Segunda pa ni Richard. Richard, pigil ni Cassandra. Hindi niya pa kasi sinasagot ito. Panay na ang buhat ng bangko sa pamilya. Hindi naman niya ito mapigil dahil nga baka pagtulungan siya ng mga ito at lalong mag-isa lamang siya. What's wrong? Natatawang ani Richard. Kaunting panahon na lang may kakabit na sa pangalan mo ang apelyido ko. Lakas loob na saad ni Richard. Gustong masukan ni Cassandra at ilayo na lang ang paningin niya. Ngunit hindi niya inaasahan na magtatagpo ang mata nila ni Kishon na seryosong nakatitig sa kanya habang naglalakad papasok. Para bang nag-slow motion ang lahat. Nililipad ng hangin ang ilang hibla ng kanyang buhok na nasa noo habang hawak ang kamay ng bata na malinaw niyang nakikita na mini version ni Kishon. Kamuntik nang mapatalon sa upuan si Richard nang tapikin ni Kishon ang kanyang balikat. Pwede ba ako makisali? Malamig na saad ni Kishon. Isang kamay lamang ang ginamit ni Kishon para ilipat ang upuan ni Cassandra at magkaroon ng espasyo para sa kanilang mag-ama. May bakanting upuan doon at nilagay niya iyon sa tabi ni Cassandra at Richard. In short, nakapagitna siya. Kinaraga ni Kishon si Caleb at pinaupo sa kanyang hita. Isa-isa niyang tinignan ng mga taong naroon. Hindi ko kayo binigyan ng karapatan na tumayo.
Ani Kishon nang akmang tatayo na ang mga ito. Di niyo ko na-inform na Scott na palang ipinalit niyo sa Alcacid. Umiiling na sabi ni Kishon. Kishon, ani Cassandra, gusto niyang pigilan pero hindi nagpaawat si Kishon. Ang babaeng inaangkin ng huling alas niyo para sana makabayad sa akin, ina ng anak ko. Kalmadong ani Kishon, nanlaki ang mata ni Cass. Hindi niya akalain na malalaman kaagad ni Kishon ng ganun kabilis ang bagay na yun. Ikaw at ikaw. Isa-isang itinuro ni Kishon ang bawat miyembro ng pamilya ni Richard. Kilala ko kayo at alam kong kilala niyo rin ako. Luminga si Kishon kay Richard. Malamang kilala mo rin ako, kaya gusto mo kong alisan ng pwesto sa mga Vinceso. Muling tinapik ni Kishon ang balikat ni Richard. Itanong mo sa pamilya mo kung anong klaseng pader ang binabangga mo. Sinabi ko na kung ako ang ama ng batang to hindi ka makakalapit. Medyo nahuli lang, kaya tinatapos ko na. Oras na sumayad na kahit dulo ng daliri mo sa mag-ina ko, hindi lang parte ng katawan mong magiging kapalit. Kahit papaghinga mo patitigilin ko. Banta ni Kishon. Nanginig ang kamay ni Richard, pati na ang labi nito sa matinding kahihiyan. Hinawakan ni Kishon ang kamay ni Cassandra. Magpaliwanag ka sa akin, tara na. Ani Kishon, tsaka hinila si Cassandra. Tumayo ang ama ni Richard, tsaka ito binigyan ng malakas na sampal. Estupido! Mali talaga na naniwala ko sa'yo. Sa pool pa lang ng bata ka, wala ka nang naidulot na maganda sa akin. Buisit ka. Nanggagalaiting saad ng Ginoo, hindi pa ito nakontento at talagang binitbit ang collar ni Richard. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa atin dahil sa lintik mong ideya na yan? Akala mo ba nagbibiro yung hayop na orkisa na yun? Tinapon ng Ginoo ang anak sa sahig. Nakatulala lang si Richard. Ito na ang ikalawang beses na napahiya siya sa harapan ni Kishon at labis niyang ikinahihiya yun. Kishon, ano ba? Ano to? Ani Cassandra. Sakay. Malamig na sabi ni Kishon. Kung gusto mo pang magkasundo tayo, sasakay ka. Kalmado, ngunit nandun ang pagbabanta. Umirap si Kishon, tsaka isinakay ulit si Caleb sa unahan. Sinuot niyang muli ang helmet ng anak. Maiwan ka. Ani Kishon, pero mabilis na pinigil ni Cassandra ang kanyang braso. Hindi ko kayang umakyat. Nakalabing saad ni Cassandra, kaya lihim na napangiti si Kishon. Inipit niya ang labi niya, tsaka inalalayang sumakay si Cassandra. Inalis na rin ni Kishon ang helmet niya, tsaka ayun nilagay kay Cassandra. Ayaw pa nga nitong kumapit sa kanya, kaya binigla niya ng kaunti ang motor, dahilan para mapakapit si Cass sa kanyang tiyan. Napangisi si Kishon, ramdam niya ang kamay ni Cass na tumatama sa abs niya. Nilingon pa nga ni Kishon ng anak niya na nakangisi din. Kumapit ka ng mahigpit kung ayaw mo malaglag. Ani Kishon, tsaka muling pinaandar ang motor. Saglit na saglit lang hanggang sa makarating sila sa bahay. Daddy, inaantok na po si Caleb. Nagpapakyut na sabi ni Caleb. Tinignan ni Kishon si Cass. Huwag kang matutulog, mag-uusap tayo. Tumama ang mata ni Kishon sa suot ni Cassandra. Magpalit ka kung ayaw mo masundan si Caleb. Seryosong anito na ikinapula ng pisngi ni Cassandra. Kinarga ni Kishon si Caleb paakyat sa kwarto. Daddy, hindi ka na po ba aalis? Hindi na po natin nahanapin yung daddy ko? Inosenteng ani Caleb habang nakahiga sa kama. Hinahaplos ni Kishon ang ulunan ng anak niya. Hindi na kasi, ako na to. Ako na ang daddy mo. Hindi po, yung for real po na daddy ko. Pangungulit ni Caleb habang nakayakap pa din kay Kishon. Ayaw mo ba akong maging for real na daddy mo? Hindi naman po, baka kasi bigla na naman kayong mawala. Biglang lumungkot ang tinig ni Caleb. Hindi na mangyayari yun. Kahit gumising ka pa bukas, hindi na mawawala si daddy. Nandito lang ako. Sa ilang oras na pangulit ni Caleb, sa wakas ay nakatulog ito. Nagmamadaling bumaba si Kishon para hanapin si Cass pero wala ito sa sala. Muli siyang umakyat para puntahan ito sa kwarto. Bukas iyon pero wala siyang mabakas na naroon si Cassandra. Naglakad-lakad pa siya hanggang sa makadinig siya ng palaspas ng tubig mula sa shower. Naupo na lang si Kishon sa kama at matyagang nag-antay. Malapit na siyang mainip nang bumukas ang shower. Nakaroba lang si Cass nang lumabas. Nakabalot din ang buhok nito. Di mo kailangan pumasok dito. Sana hinintay mo na lang ako sa labas. Naiilang na sabi ni Cassandra. Bakit? May itatago ka pa ba naman sa akin?
Naipatusok mo na nga sa akin yan nang wala akong kaalam-alam. Ngayon ka pa nahiya. Irap na saad ni Kishon. Stop it! Hindi nakakatuwa. Saway ni Cassandra kahit namumula na ang pisngi nito. Tss, bakit hindi ba totoo? Masama talaga ang loob ni Kishon pero parang kinakain siya ng pagiging marupok niya dahil sa kumakaway na cleavage ni Cassandra. Harapin mo ko't sasagutin kita. Bakas ang galit kay Cassandra. Bakit? Nanligaw ba ako sa'yo? Bakit hindi yung may pamilyang magnanakaw na yun ang sagutin mo? Ngungusong-ngusong sabi ni Kishon. Hay nako, bahala ka nga dyan. Pasabi-sabi ka pa na hintayin kita tapos. Hinila ni Kishon ang braso ni Cassandra para pigilan ang paghakbang nito. Isinandal ni Kishon si Cass sa pader. So bakit mo kailangan itago sa akin ang anak ko? Bakit mo kailangan gawin sa akin yun? Pabulong na sabi ni Kishon. Siniguro niyang ikahihina ni Cassandra ang paraan niya ng pagbigkas. Alam mo nang ako ang ama ni Caleb pero pinili mo pa din na itago sa akin ng lahat. Bakit? Iniwas ni Cass ang paningin niya kay Kishon. Palaging may kausap nun si Daddy. Halos hindi niya na ako nabibigyan ng pansin. Tinatanong ko siya kung anong dapat kong gawin para ipamana niya sa akin ang mga ari-arian niya. Sa takot ko na baka babae niya ang kausap niyang yun. Ayokong masayang ang lahat ng pagod nila ni Mami. Sinabi niyang kapag nagkaapo siya sa akin, bagay na alam niyang hindi ko kayang gawin. Nakilala ko si RG. Tinanong ko siya kung matutulungan niya ako. Tinuro ka niya sa akin. Nahihiyang saad ni Cassandra. Ano? Si RG? Ngiwing ani Kishon. Hindi niya sa akin sinabi na orkisa ka. Ang sabi niya lang kailangan mo ng pera at siya na ang bahala. Nakagat ni Kishon ang labi niya. Para siyang pinaglaruan ng sarili niyang angkan pero hindi niya maaaring pangunahan si RG. Alam niyang may malalim itong dahilan kaya siguro nito nagawa ang bagay na yun. Lalo pa at itinawag na ni RG ang katotohanan kaya dinala sa Italy ang daddy ni Cassandra. Kung ganun, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit mo itinago si Caleb? Dahil yun ang bili ni RG na wag kong ilabas si Caleb kahit na kanino kung hindi gagawa ng paraan ng ama nito na makilala siya. Nabitiwan ni Kishon si Cassandra. Anong balak mo? Malungkot na sabi ni Kishon. Saan? Hindi pa ba obvious? Sinadya ni RG na ako ang maging ama ng anak mo dahil alam niyang balang araw matutulungan ko kayo. Nakakonekta ang lahat. Nilihim niyang urkisa ako para maisagawa ang plano niya. Pinili niya ako bilang handler ng company niyo para maturuan kita oras na mawala ang daddy mo. Naupo si Kishon. Anong mawala? Napaluhod si Cassandra. Nahawakan niya ang collar ng damit ni Kishon. Anong mawala? Kishon, sumagot ka. Anong ibig mong sabihin? Umiiyak na sabi ni Cassandra. Huwag mo kong takutin ng ganito. Maawa ka sa akin, Kishon. Hindi ba gusto lang ni daddy na magbakasyon? Sinunggaban ng halik ni Kishon si Cassandra para ito ay patigilin. Binseso ka nga, ang ingay mo. Mag-ama talaga kayo. Naiinis na sabi ni Kishon. Wala pa akong sinasabi na mamamatay ang daddy mo kaya wag kang overthinker. Mas dapat mong pinaghahandaan ng pag-aaral na mahalin ako dahil magpapakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Ani Kishon. Naglakad si Kishon papunta sa kwarto ni Caleb. Totoo ang nasa isip na iyon ni Cass. Ayaw niya lamang mag-alala ng husto ang babae kaya ginawa niyang biro yun. Nahiga siya sa tabi ng anak tsaka hinaplos ang pisngi nito. Hindi ko maipapangako na mananatili ako sa tabi mo. Mas maigi kung ako ang mawawala kaysa kay Grandpa. Malungkot na sabi ni Kishon. Kinaumagahan, marahan na pagdampi sa mukha ni Kishon ang nagpagising sa kanya. Good morning, Dad. Nakangiti si Caleb nang abutan niya. Nakatulog ka ba ng maayos? Tumango si Caleb. Opo, as in opo kasi po nakayakap ako sa inyo eh. Bibong sabi ni Caleb. Buti hindi mo hinanap ang mami mo. Hindi po, pumunta naman siya kagabi dito. Pinagmasdan niya po kayo. Kinikilig na sabi ni Caleb. Sabi niya po, wag ko daw pong sabihin sa inyo. Tatawa-tawang saad pa ng bata. Magsasalita pa sana si Caleb nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Naroon si Cass, nakapangtulog pa pero maganda na. Para sa paningin ni Kishon. Good morning, baby. Malambing na sabi ni Cass. Baba na, nandun na ang breakfast mo. Ani Cassandra. Tinignan ni Caleb ang ama. Wala naman sanang plano na susunod sa ina. Una ka na, maghuhugas lang ng mukha si daddy. Ani Kishon tsaka bumangon. Nahiya siya kay Cassandra kaya balak niya ng tiklupin ang pinaghigaan nilang mag-ama.
Pinanood lang nilang lumabas ng kwarto si Caleb, akmang maglalakad na si Cassandra para sumunod nang magsalita si Kishon. Ako, wala ba? Ani Kishon. Walang ano. Nakataas ang kilay na sabi ni Cassandra. Good morning baby, tsaka breakfast kung papalarin. Gawing ani Kishon pero tumalima si Cass at akmang tatalikuran siya nang hilahin na naman ni Kishon ng ina ng anak niya. Na naman, pang tatlo mo nang ginagawa to sa akin ah. Angal ni Cass pero't pagdampi lang ng labi ni Kishon nang naging sagot nito. Good morning, ani Kishon tsaka nakangiting binitiwan si Cass na pulang-pula ang pisngi. Nasa 30 anyos na silang mahigit pero ani may mga teenager kung maglambingan. Palibhasa'y parehong hindi nagkaroon ng nobyo at nobya nun. Nahihiyang nakagat ni Cassandra ang ibaba niyang labi. Hindi niya alam kung kilig niya bang matatawag yun. Samantala, dumiretso naman si Kishon sa banyo para maghilamos. Palabas na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Mula kay RG ang tawag. Speaking, ani Kishon. I'm sure alam mo na. Tss. Di ako natutuwa sa mga pinagagagawa mo. Umuwi ka na dito. Naiinis na sabi ni Kishon. Nililitis pa si Mr. Vinceso. Yun ang nakapagpatigil kay Kishon. Hindi niya akalain na mapapabilis ang kaso nito ng ganito kabilis. Malaki ang nailabas niyang pera at hindi niya alam kung saan yun napunta. Hindi siya papayagan ng mga nakakataas na basta na lamang makalabas ng bansang to. Dahan-dahan mong ipaliwanag kay Cassandra. Nasa hapag na sila habang kumakain. Daddy, bakit po ang tahimik niyo? Puna ni Caleb. Napatingin si Kishon kay Cassandra na nakatingin din sa kanya. Wala, hindi kasi ako pinapansin ng mami mo. Tumatawang ani Kishon. Gusto mo ba ako para sa mami mo? Magiging masaya ka ba kung ako na ang makakasama niya? Oo naman po, matagal ko na pong gusto ang magka-daddy. Pagmamalaki ni Caleb, napatingin si Kishon kay Cassandra. Hinawakan niya ang kamay nito. Ikaw, sasaya ka kaya sa akin? Malambing na tanong ni Kishon. Ano bang sinasabi mo? Naiilang na sabi ni Cassandra. Masaya ako na malaman ng lahat. Although nandun ang pagtatampo pero masaya ako na malamang nagkaanak pala tayo. Masyado ka nakapagtago kaya hindi kita nakita. Tipid nang umiti si Kishon. Gusto kita Cassandra. At kung bibigyan nga lang ako ng pagkakataon, ikaw na ang gusto kong pakasalan kasi ganun ka kalalim sa puso ko. Isipin mong hindi ko pa alam na anak ko si Caleb. Tinanggap na kita. Ngayon pa kayang alam ko na. Binabaliw mo ko. Pabulong na sabi ni Kishon. Ang bawat kataga niya bumabaon kay Cassandra na para bang may iba itong nais pakahulugan. Hindi ko alam kung kaya kong tupadin yun. Kung sana mahihintay mo ko. Baka maikasal pa tayo kaya lang hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Emosyonal na sabi ni Kishon kasabay ng pagbagsak ng luha sa mata niya. Kain na tayo, baka lumamig pa ang pagkain. Ani Kishon, pero may kakaiba ng nararamdaman si Cassandra. Nagbibihis na si Caleb para sa pagpasok nito sa eskwela. Nang pasukin ni Kishon si Cassandra sa kwarto nito, nagbibihis na din si Cassandra. Dinamba niya ito ng mahigpit na yakap. I love you, I love you. Yon ang paulit-ulit na sinasambit ni Kishon habang umiiyak siya. Kinakailangan niyang akuin ang kasalanan ni Mr. Vinceso dahil siya naman talagang may kasalanan. Pinanakaw niyo noon sa mga alkasid na ngayon ay iskot na ang dinadala. Ang mga titulo na pag-aari ng mga Vinceso dahil sa pag-aakala na nais nitong agawin ng lahat ng kayamanan ng mga orkisa. Ang kalahati ng kayamanan itinago ng mga alkasid at hindi naman na hinabol pa ni Kishon dahil ang mga ito naman ang nagnakaw noon. Wala siyang kaalam-alam na kasama sa mataas na ahensya si Mr. Vinceso at nabaw na sa utang nang dahil sa matalinong si Kishon. Hinalikan ni Kishon si Cassandra ng mainit. Siniguro niyang hindi siya malilimutan ng babae. Sa maikling minuto, bumagsak sila sa kama. Mahal kita Cassandra. Bulong niya na nagpapahina sa babae para bang may mahika ang bawat kataga ni Kishon na ngayon bumabaliw kay Cassandra. Inilak ni Kishon ang pinto. Nagmamadali niyang inalis ang kanyang mga saplot. Napalunok siya nang muli niyang masilayan ang tattoo ni Cassandra. Cassandra, bulong ni Kishon nang magtapat ang mukha nila. Kishon, nag-aantay ang anak mo sa labas. Buhol-buhol ang hininga ni Cassandra dahil sa mga pagdampi ng labi ni Kishon sa balat niya. Kinausap ko ng anak mo, nagkakaintindihan na kami. Pabulong na sabi pa rin ni Kishon kay Cassandra.
Hihinga-hinga si Cassandra nang mas bumaba pang halik ni Kishon sa balikat niya. Napapikit si Cassandra. Pagdilat niya ay naroon na si Kishon sa bagay na iyon sa kanya. Gagawin kong memorable ang mga oras na to. Sisiguruhin kong hindi mo ko malilimutan. Ustong pagsabi ni Kishon ng kataga na yun ay umarko ang likod ni Cassandra. Hindi niya alam kung saan siya babaling. Halos mabaliw siya sa pagkagat ng unan na nasa ulunan niya. Huwag lamang kumawala ang palahaw na gustong lumabas sa kanyang labi. Hinila ni Kishon ang kalahati ng katawan niya sa kama, tsaka doon pumwesto. Napapikit si Kishon. Gusto niyang itanong kung nanganak na nga ba talaga si Cassandra. Para kasing unang beses pa lang nito. Nang hindi na nakayanan ni Kishon ng gigil, napalo niya pa si Cassandra kasabay ng tuluyan niya ng makpakawalan ang init na siyang pinagmulan ni Caleb. "Daddy!" Sunod-sunod na katok ni Caleb sa pinto. "I'm worried na po. Gaano pa po ba katagal yung usapan niyo ni Mami? Ipapamigay niyo na po ba ako?" Parang maiiyak na saad ni Caleb. Napatawa si Kishon nang lingunin si Cass na hinang-hina din habang nakahiga din sa kama. "Hindi anak, dadagdagan ka ni Daddy." Ilang segundo lang, bumangon na si Kishon. Isa-isa na ring inabot ni Kishon ang mga damit ni Cassandra. "Aalis ako, mag-iingat kayo palagi." Ani Kishon, tsaka hinagka ng noo ni Cassandra. Pinagbuksan ni Kishon ang anak niya. "Hello kiddo." Tipid nang umiti si Kishon. "Ingatan mo si Mami, temporary mawawala ako. Kailangan kong sunduin si Grandpa. Be brave, okay? I love you." Pinilit ni Kishon na pasiglahin ang tinig niya kahit ang totoo, nalulungkot siya. Hindi niya alam kung makakabalik pa ba siya ng buhay dahil aakuin niya ang kasalanan na siya naman talaga ang gumawa. "Babaunin ko ang masarap na pakiramdam na to." Ani Kishon, kumaway pa siya sa mag-ina niya bago siya tuluyang sumakay sa kanyang big bike. Dumaan muna si Kishon sa company nila Cassandra para sana kunin ang mga papeles na nahalungkat niya noon, pero si Richard ang inabutan niya doon at halatang may hinahanap. "Maling opisina yatang napasukan mo," ani Kishon habang nakasandal sa gilid ng pinto. Nang lumingon si Richard sa kanya, putlang-putla ito. Nanlalaki ang mata ni Richard. "Ito yung hinahanap mo?" Nilabas ni Kishon ng baril sa kanyang tagiliran. Sunod-sunod na pumalatak si Kishon. "Binigyan na kita ng pagkakataon. Kaso parang hinahanap mo talaga ang kamatayan mo." Iiling-iling na saad niya pa. Naglakad si Kishon papunta sa table at binuksan ang drawer doon. May black book siyang kinuha kung saan nakasulat ang may mga illegal na transaksyon, kabilang na ang mga Scott na dahilan ng sabit nila ni Mr. Vinceso. "Ipagdasal mong makabalik ako para easy to die ang mangyari sa inyo. Oras na hindi ako nakabalik, si RG Dark Urquiza ang haharapin mo." Ngising ani Kishon, tsaka itinutok ang uso ng baril sa noo ni Richard para itulak ito paalis sa daraanan niya. Ilang buwan nang nakalipas, naging tahimik ang buhay ni Cassandra. Kusa ding nagbitaw sa trabaho si Richard dahil sa pagbabantang iniwan ni Kishon. "Mami, hindi pa po ba babalik si Daddy? Di ba siya naman po yung real dad ko? Iiwan niya po ba ulit tayo?" Sunod-sunod na saad ni Caleb. Nasa opisina sila. Nag-iwan ng note si Kishon doon bago umalis para hindi mahirapan si Cass sa pagmamanage ng business. Buwan na din ng Disyembre at bakasyon na. "Sabi ni Daddy, magtiwala lang tayo sa kanya, hindi ba? Sinundo lang niya si Grandpa." Paliwanag ni Cassandra. Ang totoo, hindi niya din alam kung alin ang totoo, pero iisa lang ang alam niya. Baka hindi lang buwan mawala si Kishon. Sumapit ang Pasko't Bagong Taon na silang mag-ina lamang ang nagdiriwang. Kung tutuusin, napakalungkot nun, lalo at unang beses lamang na naranasan ni Cassandra ang bagay na yun. Pero kailangan niyang tibayan ang loob niya, lalo't buntis na siya ng 3 buwan sa ikalawang anak nila ni Kishon. Kailangan niyang magpanggap na malakas, lalo't siya lang din ang pinaguhugutan ng lakas ni Caleb. Tulad ngayon, mabilis lang naman na lumipas ang maghapon. Para siyang tau-tauhan na nalilipasan na lang ng panahon. Wala siyang balita sa daddy niya o kahit kay Kishon. Nakatingala siya sa maliwanag na kalangitan. Itinatanong sa itaas kung ganito ba talaga kasakit ang buhay niya. Pinahid niya ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Pabalik na siya sa kwarto niya nang makareceive siya ng tawag. Medyo masela ng pagbubuntis ni Cassandra pero hindi niya inalintana ang sarili niya. Nagawa niyang takbuhin ang kama niya para sagutin ang tawag na yun. "Ako to." Napakurap si Cassandra. Batid niyang hindi boses ni Kishon ang nasa linya.
hindi siya nagsalita. Pabalik na kami ni Mr. Vinceso. Dapat ay masaya si Cassandra pero kusang nalaglag ang luha ni Cassandra sa mata niya. Hindi na namin siya may sasama pa uwi. Malungkot ang tinig na saad ni RG at ito na ang hudyat para pumalaho siya ng iyak. Napatay niya ang tawag na yun habang yakap niya ang cellphone. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sabi mo babalikan mo ko. Sabi mo hintayin ka namin. Nasaan ang buong pamilya na sinasabi mo? Luha ang sabi ni Cassandra habang nakasalampak siya sa sahig at patuloy ang pag-iyak. Nagising si Cassandra na nasa sahig. Nawalan siya ng malay dahil sa kakaiyak niya. Hindi niya akalain na ganito ang magiging epekto ni Kishon sa kanya. Akala niya ayos lang na mawala ito bigla pero hindi pa pala. Noon lamang nalaman ni Cassandra na may espesyal na puwang si Kishon sa kanya. Umaga na kaya't lumabas na siya ng kwarto. Kasabay niyang lumabas si Caleb. Para bang dinurog ang puso niya. Kung sa kanya ay ganito na ang epekto ng biglaang pagkawala ni Kishon, paano pa kaya ang anak niya na umaasang mabubuo sila balang araw? Ma'am, ngumiti ka na po. Padating na si Daddy. Ngiti-ngiti na sabi ni Caleb kaya't ang luha na tinatago ni Cassandra ay kusang bumagsak. Niyakap ni Cassandra ang anak niya. I'm sorry, honey. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Cassandra. Alam niyang kahit kailan hindi na sila mabubuo pa pero hindi niya pa masasabi yun kay Caleb sa ngayon. Ma'am, ano po bang iniiyak niyo? Ani Caleb pero umiling lang ng paulit-ulit si Cassandra hanggang sa bumukas ang pinto. Sabay silang napalinga. Umugong ang malakas na tawa ni Mr. Vinceso nang makita ang mag-ina. Kasama ng matanda si RG. 6 na buwan lamang itong nawala pero malaki na ang pinayat ng matanda. Oh, ano't nagaganyanan kayong mag-ina? Aba, hindi nyo man lang ba sasalubungin ng pagdating ko? Tumatawang saad ng matanda. Si Daddy po. Inosenteng ani Caleb para bang anytime babagsak na ang luha niya pero minabuting hawakan ni Cass ang kamay ng anak para patigilin. Gusto din kasing madinig ni Cass ang buong pangyayari kung bakit wala si Kishon. Nasa sofa na sila nang magbukas ng topic si Mr. Vinceso. Nakakatuwa nang malaman kong si Kishon ang ama ng apo ko. Abay proud na proud ako. Kitang-kita ko kasi kay Caleb ang ugali ng batang yun kaya hindi na ako nagulat. May guts never fail me. Tumatawang puri ng matanda sa sarili niya. Pero yun, wala tayong magagawa. Desisyon ni Kishon ang lahat at hindi namin siya pinilit. Singit ni RG. Alam ko na hindi lingid sa kaalaman mong ibinenta na ni Kishon ang lahat ng properties niya para daw ipasak sa pinagkakautangan nyo. Nasalo ni Cassie ang bibig niya. Hindi niya akalain na gagawin ni Kishon ang bagay na iyon para sa kanila. Malaki ang pinagbago ng lalaki na yun. Sayang nga lang dahil hindi niya na masasaksihan ng itigil mo nga yung pagdadrama mo dyan. Naputol ang pagsasalita ni RG dahil sa pagdating ni Kishon na mahaba na ang buhok at mas gumwapo. Ngiti-ngiti ito habang nakatanaw sa kanyang mag-ina. Kishon? Namula na naman ang ilong ni Cassandra dahil sa nagbabadya niyang pag-iyak. Samantala, tinakbo naman ni Caleb ang ama at kaagad itong niyakap. Sabi ko na uuwi ka. Si Mami, iyak ng iyak. Nakangusong ani Caleb. Diba kakatawag ko lang sa'yo? Itong mami mo kasi napaka-overthinker. Napaatras si Kishon dahil sa impact ng pagkakayakap ni Cassandra habang umiiyak. Napakasama mo, bakit mo ko pinaiyak? Ani Cassandra habang hinahampas ang dibdib ni Kishon. Hoy, ano bang sinabi mo dito? Bakit iyak ng iyak? Bulyaw ni Kishon kay RG na ngayon nakangiwi at kakamot-kamot. Wala, sabi ko lang hindi ka makakasama sa pag-uwi namin dahil na late ang ticket mo. Nag-overthink na pala siya. Sumipol pa si RG nang samaan siya ng tingin ni Cassandra. Akala niya namatay ka na, nagbukas ka lang naman ng bagong business doon. Humagalpak ng tawa si RG kaya't naghilot siya kaagad ng noo nang tamaan siya ng sandals ni Cassandra. Ikinuwento ni Kishon na totoo namang balak niyang sagutin lahat ng atraso ni Mr. Vinceso pero naayos na pala ni RG lahat yun. May sakit si Mr. Vinceso at iyon ang totoo. Si RG ang nagrekomenda na sa Italy na lamang magpagamot at para na rin matrain si Cassandra tulad ng hula ni Kishon. Madami din kasing nagbabanta sa buhay ng matanda kaya kailangan ding dalhin ni RG ito sa Italy. Kasabay nun ang paglitaw ng mga tunay na kaaway ng mga Vinceso at iyon ang pamilya ni Richard.
Ano man ang mga nangyari, hindi na mahalaga yun. Ang mas mahalaga ay kung anong meron tayo ngayon. Ani Kishon habang yakap si Cassandra. 2 buwan na rin ang nakararaan mula nang maipanganak ni Cassandra si Keziah. Nasa balkonahe sila't nagpapaaraw. May klase si Caleb sa pribado nitong kwarto. May sarili na itong tutor. Balak kasing pasamahin ni Kishon sa ibang bansa kay RG ang panganay. Medyo nabawasan na ang pagiging daddy's boy niya mula nang maisilang ang kapatid. Hinaga ni Kishon si Keziah na tulog matapos ay ang likod ng palad ni Cassandra na may suot ng singsing. Pagka-uwi pa lang kasi ni Kishon, nagiya na siyang magpakasal. Baka daw kasi may mangyari pang hindi inaasahan. Ayaw na daw niyang maudlot ang kanyang love life. Sino pala yung sinundo mo sa airport nung nakaraan? Si Tani Cassandra, tsaka binawi ang kamay niya. Ha? Akala ni Kishon makakaligtas na siya, pero katakot-takot na paliwanag pa pala ang kailangan niyang sabihin sa asawa. Umikot ang mata ni Kishon. Si Daniela, yung dating pinagseselosan mo, yung pinsan ko. Nakangiting ani Kishon. Sinimangutan siya ni Cassandra tsaka inirapan. Siguruhin mo Kishon Lay, talagang puputulin ko yang sayo. Pagsasamahin ko kayo ng pinsan mong si Tadus. Banta ni Cassandra patungkol sa bagong dating ding pinsan ni Kishon. Niyakap ni Kishon ang asawa. Oo naman love, ikaw lang. Kung ipagpapalit kita, ano naman ang dahilan? Ibubuka mo naman yan kahit anong oras, hindi ba? Tatawa-tawang saad ni Kishon na ikinatawa din ni Cassandra. Napakarupok talaga nito pagdating kay Kishon. Palibhasa'y gwapo nga, talagang manghihina ka kahit pangiti pa lang ang ipinapakita. Pero kasal na sila kaya wala nang dapat pang ipangamba. Pagpapalaki na lamang sa kanilang mga anak ang kanilang haharapin na tiyak na kayang-kaya naman nila dahil willing si Kishon na i-give up ang lahat para sa kanyang pamilya.